Tingnan yung mga kabukol, yung manibela ko. Ayan o. Tingnan mo. Kumakanto. Dapat hindi ganyan eh. Smooth dapat yan pag liliko ka. Bumabalik sa gitna. Yan nga yung titingnan ko kung bakit nagkaganyan. Check natin, baka may tama na yung ball race. Ball race. Ito pala yung in-order ko sa Shopee. 45.52 para dun sa kanyang lock nut. Dalawa para pangontra yung isa. Dalawang nut yun eh. Yan. Actually, naluwagan ko na kanina yan. Pakita ko lang kung sakto nga ba yung nabili ko. Pero tama naman. Okay naman siya. Yan, dalawa. Dalawa yan, isa sa ibabaw, pinaka-lock niya. Pero magkasing sukat lang naman sila. Ibig sabihin magkasing laki. Pwedeng baliktaran. Pwede mo siyang yung isa ilagay mo sa taas. Yung isa sa ibaba. Pwedeng pagpalit-palitin. Yung isa gagamitin natin mamaya pang pangontra yung pag nag-higpit na tayo. Kasi hindi mo siya mahigpitan ng todo kasi sumasama yung isa. Tapos may takip pa siya. Ang ball race niya, mayroon pa siyang takip. Yan. Dami na rin. Yan, ito na yung pinaka-cover ng bearing. Wala naman, malinis naman, wala naman siyang tama. Smooth naman may mga bolitas niya. Ito pala stock pala to ng Mio Gear. Yan yung pagbili nyo, yan yung nakalagay dyan na klase ng ball race niya. Yan, ganyan. Hirapan ako tanggalin kasi hindi ko mahawak yung isa kong kamay. Mahawak kasi sa camera. Ayan. Okay naman. Marami naman siyang grasa. Yung iba nagsasabi yung stock daw na grasa kakaunti. Pero tingin ko lang, yung hindi naman siya masyadong marami, hindi naman siya masyadong kakaunti. Tama lang talaga siya. Ayan, tingnan nyo, wala namang tama. Bakit nagkaganon yun? Kumakanto. Ang sabi naman ng iba, dahil daw pag sa katagalan mong ginagamit, humihigpit daw siya. Maaari, kasi nung una kong gamit ito, bago pa lang kasi itong Mio Gear ko, nung una ko pa lang gamit ito, hindi naman ganun. Mabot na siguro mga bago mag 1 year para naramdaman ko na kumakanto. Akala ko normal. Ito yung ilalim. Tingnan natin yung ilalim niya. Yan ang kalat nga yung niya. Pinaka-grasa. Marami naman siyang grasa. At sinasabi nila kakaunti daw. Yan yung ibabaw. Malinis yan. Sinasilip ko na yan. Malinis siya. Ibig sabihin, wala siyang tama. Ayan, mapula yung kanyang grasa. Malinis pa yung grasa niya eh. Lapit natin yung camera. Inilawan ko. So parang hindi siya klaro. Pero kung titingnan mo, siya, wala siyang tama. Yan, check natin maigi. Baka mamaya meron na. Pero parang wala eh. Bali, lilinisin ko. Pupunasan ko yan. Papalitan ko yung grasa na yan. Palitan ko ng bago.
Malalaman natin mamaya kung ganun pa rin ba yung ano niya. Yan, nalinis ko na yan. So, ang gagawin ko mamaya ay ngayon. Lagyan ko siya ng grasa. Itong grasa natin. Magandang klase yung grasa na yan eh. Gamit pa namin yan sa ano. Yun yung nilalagay sa tower crane. Naghingi ako. Meron ako isang grasa dyan, yung high temp. Pero para siyang maano eh. Ang high temp kasi medyo hindi siya masyado malapot. Medyo malabnaw. Kaya yan lang nilalagay ko. Usually sa mga bearing na inaayos ko, yan yung nilalagay ko. Sa torque drive, yan ang nilalagay ko eh. Ito ang isa kong grasa, yung high temp yan. Gamit ko kasi electric pan ito eh. Yung grasa, hindi siya natutuyo. Kaya gamitin natin dito. Balik, kahit anong grasa naman. Tapos ito, lagyan din natin itong ano niya, pinaka-bulitas ba tawag dito. Yan. Kasi yung iba sinasabi nila pag kumakanto daw palitan na yung bearing na yan, yung ball race or tawag nila dyan, knuckle bearing. Eh wala naman sira yung sa akin, ba't nagkaganon? Kaya gagawin ko experiment, hindi ko siya papalitan. Nilinis ko lang muna, tapos pinalitan yung grasa. Tapos yung paghigpit mamaya tansyahin ko para hindi naman masyadong mahigpit, hindi naman masyadong maluwag, yung hindi siya kumakanto. Yan, mamaya mo siya magpuputik. Yan lang, maraming grasa dyan. Lagi lang naman kasi ayusin yan o bubuksan. Ang sa sporty ko dati, wala kasi akong gamit, hindi ko nabuksan yan. Naku, ang nangyari dyan, pinalawang. Nasira yung ano, bearing. Kasi nababasa din kasi yan pag umuulan eh. Kaya advisable na bubuksan mo rin paminsan-minsan para lagyan ng grasa or palitan. Mas maganda pag naglagay kayo ng grasa, tanggalin nyo muna yung luma. Yan, balik na natin. Yan, sa ilalim ang paglalagyan ko na. Kalimutan ko palagyan yung takip nyo. Pero tinesting ko lang muna kung okay siya. Ayos ko na lang mamaya. Tinatansya ko lang yung sikip niya. Kakanto pa ba? Pero parang wala naman, hindi naman eh. So ibig sabihin sa paghigpit lang siguro. Baka nga tama ang sinasabi ng iba na humihigpit. Ayun, okay naman na siya. So natapos na natin yan. Naikabit ko na yung ano. Diba? Wala na.
Smooth na siya. Yun. Okay na. So, hindi naman lahat ng kumakanto ay palitin na yung bearing. Yung knuckle bearing niya. Pa-check nyo muna. Tsaka kayo rin, tingnan nyo. Kasi baka mamaya sasabihin ng mekaniko, sira na yan, palitan na natin. Mahal. Alam mo, mahal yun eh. Nakakapagpalit ako dyan sa Sporty ko na isa eh. Mahal yung bili ko dyan sa Yamaha. Okay.